Dear Kuya Poy, ako po si Marian, 43 years old mula dito sa General Trias, Cavite. Madalas ko napapansin na parang hindi suot ng mister kong si John ang wedding ring namin. Kaya nga hindi ko rin maiwasang mapraning na baka nga nagpapanggap pa siyang single. Siyempre, para mawala ang agam-agam kong ito, ay tinanong ko ang asawa kong si John. Ang sabi ko pa nga sa kanya, "Love, nasaan ang singsing mo?" At ang sagot niya sa akin, "Nag-field work kasi ako kanina, tapos may meeting sa client, ayaw kong magasgasan yung singsing natin." Kuya Poy, field work daw, meeting daw. Alam ko naman ang schedule niya, nasa office lang siya. Walang nakaset na field work. Pero sige, nagpigil na muna ako. Pinagbigyan ko na lang. Baka naman kako nag-overthink lang ako. Pero habang kumakain kami ng dinner, bigla ko na lang naalala, last time na nag-field work din naman siya, ay suot niya naman yung singsing. Kahit nga maghalo ng semento o mag-install ng mga wiring, suot niya pa rin yun. Dati. Ngayon lang biglang naisip niya na ayaw niya nang magasgasan ang wedding ring namin. Kaya naman kinabukasan, Kuya Poy, ay tinanong ko na ang office mate niya. Casual na pagtatanong lang. Chika-chika ng konti. At alam niyo kung ano ang sabi ng katrabaho ni John? Wala naman pala sa field ang magaling kong mister. At ang totoo niyan, maghapon lang pala ito sa opisina. May tinatapos daw kasing report kasi may meeting siya with the boss. At dahil nga sa nadiskubre kong ito, Kuya Poy, ay nag-init ang ulo ko at nangapal ang batok ko. Kaya sinilip ko ang bag niya habang naliligo ito sa bahay. May nakita akong resibo ng dinner sa hotel resto for 2. Hindi pala field work. Hindi pala client meeting. Date pala talaga, Kuya Poy. At ang pinaka nakakainis pa, paglabas niya ng CR, ang sabi niya, "Love, thank you ha. Hindi ka nagagalit kahit na busy ako." Busy daw. Oo, busy. Busy makipag-date sa iba. Habang ako, nandito nagluluto ng ulam niya at hinihintay ang pag-uwi niya sa bahay namin. Pinakita ko sa kanya yung convo ng office mate niya at yung resibo sa resto. Mga 5 minutes din siguro siyang napatulala. Ang dami ko nang sinasabi pero para bang wala siyang naririnig, Kuya Poy. Bumalik na lamang ang ulirat niya nung sinabi ko na gusto ko nang makipaghiwalay at umuwi ulit sa pamilya ko. Dito na nga nagsimulang magmakaawa si John. Kesyo, hindi na raw ito uulit pero naulit pa rin, Kuya Poy. Yung hindi niya pagsusuot ng wedding ring namin. Kuya Poy, masyado bang maaga para bumitaw na ako sa buhay mag-asawa namin ni John? O masyado pang mababaw ang dahilan ko? Kailangan ko pa bang bigyan siya ng isa pang pagkakataon? Hihintayin ko ang payo mo. Lubos na nagpapasalamat, Marian. Hanggang nga po natin ang kwento ni Marian na kagulat-gulat ng dahil lamang sa napapansing hindi sinusuot ang wedding ring ng kanyang asawang si John ay sumambulat na nga po sa kanyang harapan ang katotohanan na meron ng kalokohan na ginagawa itong kanyang napiling mapangasawa. Pero alam mo, Marian, at sa mga nakikinig po sa atin, maraming mga pagsubok ang pwedeng dumating sa buhay mag-asawa. Nandyan po yung mga problemang pinansyal o kaya naman yung iba sa kalusugan. Pero isa nga po talaga sa pinakamalupit ay ang problema sa kataksilan. Sa isang taong nauunawaan na ang pag-aasawa ay hindi naman palaging masaya lang at palaging naglalambingan,
ay hindi mahirap ang magpatawad at magbigay ng isa pang pagkakataon, Marian. Hindi kahinaan ang magbigay ng isa pang pagkakataon para sa nagkamali mong asawa na si John. For as long as tutulungan niya rin ang sarili niya na makapagbago at patunayan sa iyo na sa isang pagkakataon na ibinigay mo sa kanya ay malinaw sa kanya na hindi lamang siya sa iyo nangako ng pagmamahal, kundi nasa gitna ninyo ang Diyos na pinangakuan ninyo sa harap ng altar nung kayo ay ikasal. Iyan ang lagi mong sasabihin sa Kanya. Isang dagok ito sa buhay ninyo mag-asawa na kailangan ninyong harapin pareho. Nangyari na ang dapat mangyari at nawa sa mga susunod ngang araw ay gawin pa rin ninyo bilang mag-asawa ang mga dapat na ayusin kung meron pa talagang aayusin. Kaya naman sa puntong ito, ang desisyon para panatilihin ang inyong pagsasama ay nasa sayo, Marian, at nasa sayo rin, John, nasa pagbabago mo yan. At hangad namin dito sa Heart to Heart ang inyong mas matamis na pagsasama sa isa pang pagkakataon. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,